Balik NBI ngayon ang araw ng driver who accused Michelle D., Rian Ramos and Samantha Panlilio of illegal detention and assault. To the rescue naman ng footwear designer na si Jojo Bragaez, kina MMD. Narito ang agenda report ni Andrea Salve. Pinasinungalingan ang kampo ng aktres na si Rian Ramos at ni Miss Universe Philippines 2023 Michelle D. ang reklamong illegal detention na ipinukol ng nagpakilalang personal driver ni Ramos sa NBI nitong Miyerkules. Sa isang pahayag, sinabi ng kanilang abogado na hindi totoo ang aligasyon dahil ang driver ay residente raw ng kondo kung saan nangyari umano ang krimen. Huli raw na nakasalamuhan ni D at Ramos ang nasabing driver nang sampahan nila ito ng kasong qualified theft na kalaunay inamin umano nito. Ibinalik pa nga raw nito ang ilang nanakaw na gamit kay D. Dagdag pa ng kampo, wala silang maisip na dahilan sa reklamong inihain ng driver kundi para manlamang at maghiganti. Nakisali na rin sa usapin ng shoe designer at malapit kay D na si Jojo Bragaez. Sa Facebook post, sinabi nitong nasa Iloilo sila ni D noong January 17 kung kailan nangyari ang sinasabing krimen batay sa salaysay ng driver. Hindi rin daw magagawa ni D at kapwa beauty queen na si Samantha Panlilio ang mga paratang dahil anya parehong chill na tao ang dalawa. Bukod kasi kina D at Ramos, kasama sa inireklamo ng driver si Panlilio, nakasali rin daw sa mga umano'y nambugbog sa kanya sa kondo ni Ramos. Ayon sa abogado ni Panlilio, inaaral pa nila ang reklamo sa ngayon. Naglabas din ng netizens ng mga resibo na pinapakitang dumalo si D sa Grand Coronation Night ng Miss Iloilo noong January 17. Ngayong araw, bumalik sa NBI ang nagreklamong driver. Ito ay para sa validation and information gathering ng gumugulong na investigasyon. Nitong Miyerkules, maluha-luha niyang ikwinento ang sinapit umano sa kamay ng tatlong personalidad, pati na rin daw sa mga bodyguard ni Panlilio. Idinetalye niya ang anyay pambubugbog na nagsimula nang mauwi sila sa kondo ni Ramos sa Makati alas 3 ng madaling araw noong January 17. Pagbaba ko po ng gamit, bigla pa ako nilang hinawakan, tapos binugbog agad ako doon sa loob. Dami po nilang ginawa sa akin. Pinag-anahan po nila ako. Pero makaawa po ako. Kahit ano na ko siya, binugbog pa rin ako. Anya pa, umalis din si D bandang alas 6 ng umagang yon dahil may flight daw ito. Pero hindi raw doon natigil ang umano'y pambubugbog. Tuloy-tuloy pa rin yung pagbugbog sa akin, mga bodyguard niya. Makasama ko yun sa trabaho sila. Hindi po sila naawa sa akin. Sa dumating may shield mga 18, pinarusahan niya ako, baran niya ako, binuhusan niya ako ng alcohol sa katawan, tapos isprayan niya ako. Natanong ko siya, ma'am, ano po gagawin natin? Sabi niya, maglalaro tayo. Ayon kay NBI spokesperson Palmer Malyari, pinag-aaralan na nila ang kaso. During sworn statement taking, we will have to ask kung anong real address niya, kung saan siya nagstay on a daily basis, di ba? At kung anong ginawa during the time of the detention. Kung ikaw ay nandoon, doon ka nga nakatira, pero hindi ka pinapayagang pumunta sa CR, o kaya bago ka suminga o umihi dyan, magpapaalam ka, we will have to consider all of those. For us to know kung meron nga talagang detention o merong restriction ng liberty. Sa ngayon, wala pang kasong kinakaharap sina D, Ramos at Panlilio. Kasama rin sa inireklamo ng driver ang ilang opisyal ng Makati PNP. Nakulong din daw kasi siya ng 3 araw doon dahil sa qualified theft case na isinampa ni D na kalaunay ibinasura ng Makati Prosecutor's Office. Kapag nakakuha ng sapat na ebidensya ang NBI sa reklamo ng driver, saka sila bibigyan ng pagkakataong magpaliwanag. Kung wala raw kasing ebidensya, ay wala ring subpina. Para sa agenda, Andrea Salve, Billionaire News Channel.